Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng aking libro guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na, sira na talaga yung bungad ng aking Biblia. So kakabasa natin araw-araw. Today is 29 July 2024. Pakisabayan ako ng basa guys. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 33. Ang tungkulin ng bantay. Bilisan na natin ang basa at ako'y namang problema talaga sa ating cellphone na ipagawa na natin kahapon pero backjab siya. Sayang yung binayad kong malaki pero okay lang, ibabalik ko yun kasi may resibo naman tayo. Ang tungkulin ng bantay. Ezekiel chapter 33 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao. Pakisabayin ako ng basa guys para papareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 33 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan kapag ipinasalakay. Kung ang isang bayan, sila ay kailangan pumili ng isang bantay. Verse 3, kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Verse 4, sinumang makarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay na mga kaaway, walang pananagutan ang bantay sa kanilang kamatayan. Verse 5, kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Verse 6, ngunit kung hindi hinipa ng bantay ang trompeta pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Sa panahon natin guys, katulad lang yan noong nakaraang baha natin sa sa Bagyong Carina. 'Di ba yung malapit na umapaw, yung nasa third alarm na yung yung Marikina River, 'di ba mayroon tayong sirena na talagang tumutunog siya para palikasin na talaga ang mga tao. So, sa kanila nung araw, trompeta, sa atin naman yung sirena na talagang malakas na malakas. Ibig sabihin, delikado na yung pagkagano na ang tunog. So, siyempre, sila nung araw makaluma pa, pero tayo ngayon kasi sa generation natin, medyo high-tech na tayo ng konti. Kasi sa kanila tao pa yan. Ang gamit ngayon, sa atin, technology na talaga. Yung sirena natin is hindi naman yan tao ang kundi basta. Kasi di ba ang trompeta guys, yung hinihipan. Sa atin wala nang ihip-ihip. Basta tutunog na lang siya. Ngunit, yung verse 6 ba? Ngunit, kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. So, kapag nakarinig kayo ng tunog guys na alam nyo ng yung babala na para lumikas na kayo. Huwag nyo nang hantay na mamatay kayo. Kasi nga, delikado na nga kaya nga nagpatunog ng ganyan. Verse 7, ikaw Ezekiel, ang ginawa kong bantay na Israel, anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya mamamatay at di mo ito ipinaalam na sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Hala, may pananagutan pa si Ezekiel nito. Verse 9, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Tungkulin ng bawat isa. Ezekiel chapter 33 verse 10, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan kaya hindi na sila mabubuhay. Verse 11, sabihin mo, ipinapasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kung siya ay magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Verse 12, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagsalita sa kanila kung magpapakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan, ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Verse 13, sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ang kanyang kabutihan, mamamatay siya sa kasama ang kanyang ginawa. Verse 14, tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay
mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay. Verse 15, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Verse 16, hindi na aalahanin ang dati niyang kasamaan at dahil sa kanyang papakabuti, mabubuhay siya. Verse 17, Ezekiel, sinabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginawa ko, gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Verse 18, mamamatay ang matuwid na magpakasama. Verse 19, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Sabi ko sa inyo guys okay lang yung masama ka nung una, pero nung bandang huli sa buhay mo nagpakabuti ka. Yun ang titingnan ni Father God. Yung huling kabutihan mo. Verse 20, gayon man sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginawa, mga Israelita, hatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. So, talagang ini-specify sila dito guys, na puro lang talaga Israelita. Tayo, hindi man lang tayo nabanggit na Pilipinas. Ang pagbagsak ng Jerusalem, verse 21, nang ikalimang araw na ikasampung buwan ng 12 taon ng aming verse 21, nang ikalimang araw ng ikasampung buwan ng 12 taon ng aming pagkabihag, isang puganti mula sa Jerusalem ang nagsabi sa akin, wasak na ang Jerusalem. Verse 22, umaga nang dumating sa akin ang balita, noong gabi bago ito dumating, nadama ko ang kamay ni Yahweh, hinipo niya ang aking bibig at ako'y nakapagsalita. Ang kasamaan ng mga tao, Ezekiel chapter 33 verse 23, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 24, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi na mga naninirahan sa wasak na lungsod ng Israel na nag-iisa si Abraham nang ibigay sa kanya ang lupaing ito, ngayong marami na sila, ay kanila na ang lupaing iyon. Verse 25, sabihin mong, ipinapasabi ko, kumain kayo ng karning may dugo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at pumatay ng tao. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong magpapasa inyo ang lupaing ito? So, huwag kayong kumain, guys, ng karning may dugo. Okay, ulitin ko, verse 25, sabihin mong ipinapasabi ko, kumain kayo ng karning may dugo, sumama na sa mga Diyos-Diyosan at pumatay ng tao. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong mapapasa inyo ang lupaing ito? Verse 26. Ibig sabihin, bawal yun, guys. Verse 26, nanalig kayo sa talim ng tabak, gumawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay at sinipingan ang asawa ng inyong kapwa. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa rin ninyong kamtin ang lupain? Verse 27, sabihin mong ipinapasabi ko na papatayin sa tabak ang lahat ng naninirahan sa wasak na lungsod. Ipalalapat naman sa mga hayop ang nasa kaparangan at papatayin sa salot ang mga nasa tanggulan at mga taguan. Verse 28, sisirain ko ang buong lupain at aalisin ang kapangyarihang ipinagmamalaki nila. Ang matataas na lugar ng Israel ay gagawin kong dakong mapanglaw, anupat ni walang magnanais dumaan doon. Verse 29, kung mabawasak ko na ang buong lupain dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain, makikilala nilang ako si Yahweh. Ang bunganga ng pahayag ng propeta. Ezekiel chapter 33 verse 30, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, halik kayo at tingnan natin kung ano ang ipinapasabi ni Yahweh. Verse 31, sama-sama nga silang papunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Kumbaga sana magsasayang lang ng laway si Ezekiel sa kanila. Hindi naman makikinig. Okay, ulitin ko ha. Ezekiel chapter 33 verse 31. Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Verse 32, ituturing ka lamang nilang isang mahusay na mang-aawit at batikang manunugtog. Makikinig sila sa iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Verse 33, kapag nangyari na ang sinasabi mo, sapagkat tiyak namang mangyayari, malalaman nilang may isang propeta ngang nagsabi nito sa kanila. Guys, bukas na itong chapter 34. Ilang minuto na lang. Ay, sige.
kaya pa naman yata. Bilisan lang natin. Pangpahayag laban sa mga pinuno ng Israel. Ezekiel chapter 34 verse 1. Sinabi sa akin ni Yahweh, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mo, ipinapasabi ko na nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Verse 3, iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Verse 4, bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala na ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Verse 5, sila ay mga nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Verse 6, ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Verse 7, dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Verse 8, ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababagis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa, sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Verse 9, kaya nga makinig kayo mga pastol. Verse 10, pakinggan ninyo ito. Aking sinasabi laban ako sa inyo, pananagutan ninyo ang nangyari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Si Yahweh ang mabuting pastol. Ezekiel chapter 34 verse 11, ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Verse 12, kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa, kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Verse 13, titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila alagaan sa kaparangan ng Israel sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Verse 14, aalagaan ko sila sa sariling pastulan. Sa tahimik na kaburulan ng Israel, mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Verse 15, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Verse 16, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain ko ang mga malulusog at malakas, ibigay ko sa kanila ang katarungan. Verse 17, sa inyo aking kawan, ito ang sinasabi ng inyong Diyos na si Yahweh. Ako ang magiging hukom ninyo, hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. Verse 18, hindi na kayo nakontento sa panginginain, sinisira pa ninyo ang di nyo maubos. Bakit hindi na lang kayo uminom hanggang ibig ninyo? Bakit binubulabog pa ninyo ang tubig na natitira? Verse 19, ang kinakain ng aking kawan ay ang tinatapak-tapakan pa ninyo at ang iniinom ay ang binulabog ninyong tubig. Verse 20, dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa malulusog at mahihinang tupa. Verse 21, ginigit-git ninyo at sinusuwag ang mga mahihina hanggang sa sila'y mangalat kung saan-saan. Verse 22, dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila'y inyong apihin. Ihihiwalay ko ang mabuti sa masasama. Verse 23, itatalaga ko sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David, siya ang magiging pastol nila. Verse 24, akong si Yahweh ang magiging Diyos nila at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 25, gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Paalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko'y magkaroon ng kapanatagan, maging sa kaparangan o sa kagubatan man. Verse 26, pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin at pauulanin ko. Sa kapanahonan sila'y paulanan ko ng pagpapala. Verse 27, mamamunga ang mga punong kahoy sa kabukiran, mag-aani sila ng sagana buhat sa kanilang lupain at sila'y mamumuhay doon ng panatag at kung mapalaya ako na sila mula sa umalipin sa kanila, makikilala nilang ako si Yahweh. Verse 28, hindi na sila lulooban ng ibang bansa, ni dadaluhangin ng mababangis na hayop, mamumuhay na sila ng matiwasay at payapa. Ezekiel chapter 34 verse
29, pag-aanihin ko sila ng sagana mula sa kanilang matabang lupain para hindi sila dumanas ng gutom ni kutyain ng ibang bansa. Ezekiel chapter 34 verse 30, malalaman ng lahat na ako ang nag-iingat sa Israel na aking bayan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ezekiel chapter 34 verse 31, kayo ang aking mga tupa, sa aking pastulan ako ang inyong Diyos. Guys, bukas na itong chapter 35. Bye everyone. God bless.